O naniniwala ka na? Ito, medyo. Oo. Medyo. Siyempre nanay, 23 years. Yung tatay ko dati, ayan. Tingnan nyo medyo nakakatawa. Hindi itsura. Pangit-pangit. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Master Gala. Sa likod ng ngiti, mga pagpapatawa ko, nakita nyo naman yung mga nakaraang topic ko tungkol po sa aking dating tatay. Oo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masasabi kong tatay talaga yan. Kasi kung sa babasahin ko muna sa inyo lahat ng mga hindi ko pa naisama, ito na yung magiging last content ko sa kanya. Na ayoko na siyang pag-usapan dahil kumbaga we are moving another chapter ng life natin kasama yung family ko. Grateful kami sa mga nangyayari sa buhay namin. Grateful kami sa nagdaang mga pagsubok na nalampasan namin sa awa ng Panginoon na nasa itaas. Sa mga tumulong din sa amin, especially sa mga kaibigan ng nanay ko, kaibigan ko, mga kapitbahay din na naging bahagi din ng mga nakaraan namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito na, yung mga babasahin ko sa inyong mga conversation ni Kabit ay last na conversation na to na hindi ito na isama dun sa eksaktong mga sinabi niya tungkol sa tatay ko. Kung anong buhay meron siya ngayon, yung dati kong tatay. Wala pa akong masasabi kundi ikwento ko lang yung pinagdaanan ko naman dyan. Childhood memories lang tayo sandali guys. Bago ko i-reveal sa inyo yung mga last chat ni Kabit. Dito ka manggigigil kahit sa kalagayan ko. Ewan ko kung totoong tao ka lang din naman. Nung bata ako, tanda ko dyan. Malungkot mang isipin na masakit bawat Pilipinong nakakarinig ka ng story. Maraming nakarelate, nag-comment. Same halos din ang story namin. Pero kadalasan naman kasi pag nalaman na yung anak nila may bagong pamilya na yung tatay or nanay, may komunikasyon pa rin sa mga anak. Pero ito malupit to eh. Biruin mo 23 years, walang paramdam sa mga anak, nabuhay pa siya. Nakakapagtaka talaga. Saan ka kumukuha ng konsensya mo kung may konsensya ka? At talikuran mo kami. Gaano ka kakapal, gaano ka kagarapal. Oo. Gaano kalupit yung kalooban mo na gawin yun sa amin. Tapos maraming magko-comment dyan na magpatawad. Madali sa inyo kasi hindi nyo alam yung pinagdaanan namin, yung nararamdaman namin. Yung hirap ng magulang ko, ng nanay ko para sa amin, para maitaguyod kami. Hindi nyo naranasan kasi yun. Kaya madaling magsalita sa inyo. Pero ako, frankly saying, direct to the point, hindi pa ako makakapagpatawad. Kung patatawarin ko siya sa salita, oo. Pero it's on process. Sabihin kong patawarin ko siya, oo. Madaling. Sabihin ko lang ngayon na patawarin ko siya. Pinapatawad ka namin. Madaling sabihin. Pero, ang tanong, hanggang kailan ba mapuproseso yung sakit na ibinigay mo sa amin? Kaya na namin. May awa ang Diyos. Ito, pagsubok na naman ito, pero pinagpapaubayan namin sa Diyos ang lahat. Ang lahat ng ito. Wala na kaming desisyon kung makakapagpatawad man kami o hindi. Diyos na lang po ang bahala. Yun sa mga kamag-anak ko din na nalaman na at hindi ko din nasabi sa inyo na, well, napanood nyo naman, di ba? Nalaman din ng buong barangay namin yan for sure, nabuhay pa nga. It's pilitin natin, sabihin nyo na, patawarin mo tatay mo naman, kahit mabigat yung kasalanan, tanggapin mo. Utos naman talaga magpatawad naman tayo. Pero, may logic kasi dyan. Papaano ka makakapagpatawad kung ang tao nagtatago, hindi humihingi ng tawad, di ba? Number 2, saan ka kukuha ng idea para mapatawad mo yung taong sa tingin mo ganun katindi yung konsensyang ginawa? At nung nalaman ko yan, maiyak-iyak ako talaga. Hindi ko na pinapakitang iyak ako kasi hindi naman ako maiiyak talaga. Lalo pag walang kwenta yung pinag-uusapan kasi last topic na to sa kanya. Naalala ko yung maliliit kami na yung naawa ako hindi sa akin sa ngayon eh. Yung dating kami, na inimagine ko lumipat sila sa ibang katawan, ibang tao yon, yung apat na magkakapatid na maliliit na iniwan ng tatay. Yun yung isa sa nagpadurog ng puso ko nung naalala ko, na-recall ko yung bata kami na grabe, kawawa naman yung mga batang yun, no? Imagine mo, hindi ko makakalimutan karanasan ko sa dati kong tinuturing na tatay. Hindi ko makakalimutan ginawa niya nung naglalaba ang nanay ko, pinagbawalan lang naman siyang uminom. Hinatak niya buhok ng nanay ko, sinaktan niya. Yun lang naman yung tumatak sa akin. Pangalawa, yung nahulog yung kapatid ko sa bubong. Ako yung sinisi niya, halos patayin ako niyan. Kaya isi-share ko lang din sa inyo. Hindi naman na dapat, kung tutuusin yung mga nakaraang childhood ko, hindi ko na dapat i-open pa. Kung hindi lang talaga nabalitaan na ganito kalala yung pinakadahilan. Actually, parang wala kang dahilan na biglang 23 years na wala yung
tatay mo ng walang paramdam na masahol pa sa multo, di ba? Tapos biglang mabubuhay, tapos kabit pa yung kumonta sa akin. Bata pa ako ng mga 7 or 8, elementary. Kita ko paano niya saktan yung nanay ko, hinila niya doon sa poso, tapos parang, tapos nilalabanan naman din siya ng nanay ko that time. Yun, napakasakit sa akin yun. Kasi parang, alam mo yung parang yung payapang isip mo ng bata ka, nagugulo, nagkakaroon ka ng overthinking. Pangalawa, yung malupit na pinagdaanan ko din dyan, sa walang yang yan. Kailangan ko ilabas eh. Kasi hindi naman ako maglalabas sana ng ganitong personal na kwento ng buhay ko kung naging mabuting tatay ka naman sana from the start eh. Remember, yung pinabili mo ako ng itlog, nabasag ko yung itlog kasi ang hili ko dating pinalaro-laro ko yung pinabilihan niya ako ng itlog ng manok sa labas. So may umuupa po dun sa dating bahay ng lolo't lola ko sa kalsada kasi sa bukid kami. So lalabas ka pa ng mga 500 or 400 meters para makarating ka dun sa malapit sa school. May pinapaupa sila dong bakery, doon pa ako nagpapa-load ng auto-load max. Bumili ko ng itlog at saka ng pandesal. Pagbalik ko, parang pinaiikot-ikot ko yung plastic kasi naglalakad ako. Nabasag, hindi ko namamalayan. Alam mo ba guys, sa lahat ng nabasag na itlog, pinakain niya sa akin ng hilaw. Tapos tinatawan-tawanan pa ako. Ganun kawalang yayan. Doon pa lang. Kaya hindi lumapit yung loob ko sa kanya kasi laging kalupitan, pinararanas niya sa akin. A few moments later. Halos masuka-suka ako dun dahil first time kong kumain ng hilaw na itlog. Pinakain niya talaga sa akin, tapos yung ibang part ng itlog na yun, may mga dumi pa ng, alam mo yung pag sa shell, yung bagong biyak, dumi yun eh, dumi ng manok. Nakain ko rin yun. Inilipat sa kutsara, talagang isa-isa pinasubo niya talaga. Imbis na diretsuhan, isa-isa talaga pinakutsara niya sa akin. Hindi ko yung makakalimutan. Napakarami ko pang karanasan dyan, yung pinaghanap niya ako ng tapon. Sabi niya, maghanap ka eka ng tapon. Ano ba nga ako tapon na sa isip ko? Kasi mabilis ako mataranta kapag tinatawag niya ako eh. Laging may kutos, laging may bato. Kaya nga kinikwento ko nung nakaraan, wala akong naramdamang pagmamahal dyan sa walang yang yan. Tapos ganyan pa, mababalitaan mo yung kawalang yang ginawa, diba? Yung tapon na yun, yung pala, hanap ako ng hanap. Marami naman pala dun sa paligid namin dahil nga pag umiinom sila ng beer, yung tansyan, hindi ko alam na ganun pala yun. So, imbis na ituro niya sa akin na maayos kung ano yun, pinaghanap niya pa ako doon sa malayo. Ngayon, hinintay niya ako ng matagal. Tapos, pagdating ko, galit na galit sa akin. Parang, nakakita ka na ba? Ganun. Wala akong naramdaman eh. Puro kawalang yaan eh. Sa totoo lang. Ngayon lang ako naglalabas hindi ko to nalabas sa magulang, sa nanay ko, hindi ko to nalabas sa mga kapatid ko. Siguro it's the perfect time kasi iba naman yung ma-share ko din sa inyo bilang parang mga kapatid ko na kayo, kaibigan ko na kayo. Since day one, yung mga sumuporta dyan sa akin. Alam nyo kung paano nyo nakita nagsimula si Master Gala. Parang may hugot, di ba? Parang paano lumalakas ang loob niya nakakapunta sa mga ganyang lugar na creepy, nakakapasok mag-isa ng sementeryo ng hating gabi, mag-isang gumagala ng sementeryo. Hindi dahil dun sa naranasan ko sa tatay ko, likas na sa akin to. Kaya siguro binigyan ako ni Lord ng ganitong lakas ng loob. Pinanganak ako ng ganito. Alam niya kasi yung kanino ako mapupunta eh. Parang ganito eh. Nakikita na ng Diyos yung puso ng bawat isa kasi sa atin. Naisip ko na baka pinanganak din akong malakas ang loob para dumating yung mga bagay na ganito katulad ng mga nangyayari ngayon ay makaya ko naman. At syempre, ganun din ang aking magulang, ang aking nanay at ang aking mga kapatid. Ganun din naman kami. Isa pa dun yung nahulog naman yung kapatid ko sa bubong. Aminado ko, may pagkukulang din ako bilang kapatid kasi parang tinutularan kasi ako ng pangalawa kong kapatid. So, nahulog siya sa bubong. Ngayon, nag 50-50 po iyon. Pumutok yung dito sa tenga niya hanggang sa lumabas yung konting dugo lang. Tataranta na sila. Hindi na namin alam kung mabubuhay pa siya that time kasi ang tanda ko na parang binantaan ako ng tatay ko na kapag may nangyaring masama dito sa kapatid ko, ako raw yung isusunod. Yun yung natatandaan ko talaga noon, nung bata ako. Which is medyo malabo sa memory ko pero ang tanda ko, yung pananakit na ginawa niya, sabi niya sa akin, yung nahulog na, yung kapatid ko, iyak na sila doon, nahulog sa bubong. Kasi siya parang nasa 7 years old that time. Mukha ko. Totoo ako, kahit anong angulo tignan mo minsan, pagka wala ka talaga sa mood, no? Yung itsura mo, mukha ka talagang Ang ginawa ko noon, ay tawag ka ng tatay mo, nahulog daw itong kapatid mo sa bubong. Then nataranta ako, bumalik ako agad sa amin. Nakita ko na, kakagulo sila. Nakita niya ako na, kumain ka na ba? Ganun ang unang tingin niya sa akin. Tanda ko yan. Kahit 8 years old pa lang ako, kumain ka na ba? Sabi ko, hindi pa po.
Di ba kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo? Kita mo yung kapatid mo nahulog sa bubong. Kung di mo tinuruan yan, hindi mahuhulog. Ginanon ako. Alam mo yung palo-palo ng damit ng nanay ko, kinuha niya yon, hinampas niya dun sa paa ko para hindi na raw ako makalakad, para hindi na raw ako makaakit ng bubong. Pumutok yung aking, yan, sus, papakita ko lang dyan sa screen, yung sa bandang paa ko. Pumutok yan, ganyan kahaba, oh. Tapos dugo ng dugo yan. Tapos inawat na siya ng nanay ko. Tama na yan, papatayin mo ba ang anak mo? Sabi ng nanay ko nun. At anak mo rin yan, umiiyak yung nanay ko nun kasi siguro naawa na siya sa akin dahil halos patayin na ako eh. Parang gusto niya, balian na talaga ako ng ano, sabi niya, babalian ko. Bigla akong naalala, parang naiiyak pag naalala ko. Babaliin ko yung yung tabla na to sa ano mo para hindi ka na makaakyat doon sa bubong. Kasi kaya kami umakyat ng kapatid ko doon dahil yung, alam mo yung kondol, inaalagaan namin yung dalawang kondol, yung tigisa kami noon. Parang pinapangalanan pa nga namin yun eh. So, kasi mahilig kami sa matatamis, bata pa lang kami. Alam nyo ba guys, yung minatamis na kondol, niluluto yung sa pandan, nilalagyan ng apog para medyo kumunat. Usong-uso yun sa Katagalugan. Pag nagmamatamis yung nanay ko noon, ibababad niya magdamag sa apog, kinabukasan, lulutuin sa asukal na pula, lalagyan ng pandan. Inuulam namin yun. Oo, tas ginagawang candy, panghimagas. Yun kasi talagang favorite ko nung bata ako. Ngayon, sabi ko, nag-alaga kami, nagtanim. Nanay ko yata nagtanim that time ng kundo. Then sa nagbunga na siya, hanggang sa, yun, di ko akalain na gano'n nang dahil sa kondol, dahil sa pagka-aksidente ng kapatid ko. Ako yung gusto niyang patayin o sa akin talaga. At ang hindi ko pa makakalimutan na mas nauna doon, yung bata naman ako, naliligo ako, nakatingin sa akin yung mga pinsan ko, tinatawanan ako kasi pinapagalitan ako ng tatay ko. So, kung pagalitan kasi ko niya talagang as in, pahiyang-pahiya ako dyan sa mga pinsan ko. Kumuha siya ng itak. Akala ko, sa sobrang takot ko para magmadali akong maligo. Kasi ako na lang yung hindi natatapos maligo sa labas. Nakahubad ako nun. Bata ako. Ipapalo niya sa akin. Akala ko tatagain niya. Kaya tumatak sa isip ko na parang feeling ko papatayin niya na ako. Takot na ako. Parang nakaganon na lang ako. Tapos tawa ng tawa yung mga pinsan ko. Sa sobrang galit niya, inakyat niya pa yung mga pinsan ko, pinagpapalo. Yon. 3 pinsan ko yata yung nandun sa taas ng isang bahay na yon. At yun, pinalo niya ako gamit yung itak. Hindi naman niya tinaga sa akin. Pinangpalo niya dun sa puwet ko na malakas. Lumagapak yun. Naramdaman ko talagang sobrang sakit. Yan lang naman yung mga naranasan kong malala dyan sa tatay ko. Pero never ako nagtanim ng sama ng loob sa kanya. Kasi naniniwala naman akong walang aasensong tao kapag ikaw ay nagtanim ka talaga ng galit sa magulang. Pero depende. Kasi nasa sipag mo pa rin naman yan. At saka sa tiwala sa Diyos. Yan yung mga naranasan ko dyan sa tatay ko na yan, na hindi ko makakalimutan. So, iyon. Kaya kung para maintindihan nyo rin, kaya ako sinabing hindi ako nakaranas ng pagmamahal dyan. Wala naman talagang pagmamahal yung ganun. Laging malupit, laging nakakutos sa akin, lagi akong binabatukan, basta maraming mga bagay na parang lagi siyang malupit sa akin. Parang wala akong naramdaman na pag-ibig sa kanya bilang panganay na anak. So, doon na tayo sa part na kaya nung nag-abroad yan, actually naghahalo yung emotion ko na parang medyo natuwa ako. Umalis na siya. Hindi naman ako natuwa na hindi na siya bumalik kasi inaano nga namin, hinihintay nga namin siya kasi ang minapanalunan siyang 55 inches na TV that time. Tanda ko. Sabi niya, dadaling ko yan sa inyo mga anak. Yan, papasalubong ko yan sa inyo. Pag hintayin niyo ako Sabi niya, hintayin niyo ako. Yung tandang-tanda ko yung mga ganong salita. Hanggang sa one time nakita ko yung nanay ko nga. Hindi ko to na-share sa inyo guys. Na nagpunit siya ng mga larawan, mayroon akong nakita sa kanya parang pinunit niya mga pictures. Tanda ko kasi elementary pa naman ako. Galit na galit siya sa tatay ko, umiiyak. So parang inisip ko na yun na pala yun. Nag-sink in lang unti-unti nung paglaki namin. Tapos eto na, ito yung i-reveal ko, yung mga chat ni Kabet. Di ba guys, ganun kalupit yung pinagdaanan dyan. Tapos pag may kainuman yan, hahawak-hawakan ako dito yung kunyari, babait sa akin yan sa ibang tao na, ganyan lang, talaga yung anak ko. Ganyan lang talaga yung kumilos, ganyan. Ito na yung mga chat ni Kabet. Ito pala guys, dahil sa health condition ng mother ko, hindi namin agad sinabi sa kanya. Nagplano kaming magkakapatid kung kailan namin sasabihin. Bawal sa kanyang mabigla. So, medyo stressful talaga, as in, hindi nga ako nakafocus ngayon sa pag-upload ng mga bagong video. Hindi ko na napapakita yung nanay ko, pero paparinig ko na lang sa inyo pag-uusap. Ito yung first reaction niya. Nung nakita niya yung picture ni tatay na sinend ko sa kanya. Kasi nga, inunti-untiin ko muna siya. Hindi ko muna sinabi agad na
di pa din naman kasi ako talaga confirm kung kabit talaga yung nakausap ko. So, ito siya. Pakinggan nyo, guys. Kahit hindi ko na na-attach yung mukha ng mother ko kasi magagalit yun. Ayun nung nasa social media. Sabagay, okay na lang din hindi mo sinabi para at least hindi kami galit na galit sa kanya nang hanggang paglaki namin. Eh ngayon naman, hindi naman kami galit na galit. Kumbaga parang ano na lang, Correct. hayaan na lang kasi okay naman na buhay natin ngayon eh. Hindi na ano eh. Ang Hindi mahalaga, nalaman ngayon na buhay pa. May mga picture ako ditong isesend, maiaano ko. Hindi naman dapat galit ang papairalin. Yung pag-aasikaso sa inyo nung malilit pa kayo. Eh natural nanay. Nanay, obligasyon ng magulang yun. Hindi yun tinatanaw na utang na loob dahil unang-una, hindi naman ang anak, hindi naman niya pinanganak ng mag-isa niya na tumubo lang siya sa para siyang buto na tumubo lang na ano eh. Hindi ganun eh. Ano yun, obligasyon niya yun kasi ginawa din sa kanya ng magulang niya yun. Kaya dapat gawin din niya sa anak. Nga guys, so ito yung part na sinabi ko sa nanay ko yung na confirm talaga kasi nag-send na ng pictures eh. Pero although mga parang almost 2 weeks lang naman namin nilihim sa kanya, 1 week eh. Ito syempre kailangan privacy na rin dahil hindi naman kayo iba sa akin eh, kaya binabahagi ko na yung buhay ko. Paano pa yung mga susunod na content ko na pang personal na buhay ko kung yung malalim na part ng buhay ko hindi ko babahagi sa inyo, di ba? Kumbaga parang naging open ako sa inyo eh. Marami kayong mga hindi pa nalalaman tungkol kay Master Gala na let's say yung lalo na yung mga matagal nang nanonood sa akin, mga 4 na taon na, deserve nyong malaman at i-share ko sa inyo, ibahagi sa inyo sandali lang. Guys ha, sinabi ng nanay ko na, kasi baka maguluhan kayo eh, nung chinek pala sa agency is, meron na raw babaeng kasama at wala na raw doon. So, yun na pala yun. Pero hindi din naman niya kasi alam na ito yung kabit ngayon na makakatuluyan nito, yung nabuntis na umano. Yun na yun. Pati yung dalawang babaeng nagpunta sa bahay. Oh, ito na yung reaction niya nung sinend ko na yung pictures. Ngayon, Ito yung conclusion namin. Baka mamaya, dun sa pangalawang alis guys, hindi siya dumiretso sa Taiwan. Doon siya nakipagkita sa babae. Pero may passport. Hindi naman niya yata nakita yung passport. kaya nga tinatanong ko sa iyo, baka mamaya hindi ka ako tumuloy ng abroad eh. Dahil, sabi mo may passport naman. Ayan, oo, may passport nga pala. Baka ka ako sa babae nagtuloy. Ano ba yun? After ba ng 1 taon saka ba pumunta yung dalawang babae? Hindi ko na matandaan yun. Nagpapadala pa, Pinasundo pa nga ako at naglalaba ko kay Kapitring. nagpapadala pa si tatay nun, hindi na. Wala na. Oo, yun na nga, yun. Diba? Confirm. After 23 years, nakita mo sa picture yung dati mong asawa. Ito yung tatay ko dati. Ayan, tingnan nyo medyo nakakatawa. Hindi si tatay yan? Hindi itsura. Pangit-pangit. Ano kay pangit-pangit? Hindi layo-layo eh. Ayan, yun ang reaction ni nanay nun. Teka lang, ito pa isa, wait lang. Sinesend ko yan. Nanay, syempre ilang years na yun. Ba't ina-expect mo ba ganun pa rin kagwapo si tatay? Pagilong, iba. Nanay, tignan mo ito, may picture na. Ito, teka lang, wait lang. Yun yung reaction niya ha. Napaka-priceless ng moment Ayan, na to. nakita mo na. Kaya Sa'yo. Yan, di na siya nagsalita, di ba? Grabe. Ayan na, nakita mo na. Wala kasi siya, Anong hindi, nanay? hindi, hindi siya makapaniwala, di ba? Hindi siya to. Ala? Alam ko yun. O, ayan. Yung nasa group. Yung nakasalamin. Hindi nga lalo. Yung malinaw na salamin. Kahit ako man guys, nagulat ako eh. Oo. Grabe, hindi expected ko nakita ko siya ng... Anong oo? Hindi nga siya yan. Mariusip ka. Eto, maniniwala ka na ha, dali lang. Inisa-isa ko kasi guys, para hindi siya mabigla. Hindi ka. Kasama niya to doon sa abroad. Anong kasama sa abroad? Ayan nanay, tignan mo matanda na. O, eto. Ayan. Ayan ang mas malinaw sa lahat. O, isum mo. O, naniniwala ka na. Ito medyo. O, Medyo. siyempre nanay, 23 years. Ilang taon na ba si tatay nun? Nasa 50 plus na siya. Anong medyo? Isum mo. Ayan si tatay na si tatay Kita mo. Ayan
oo. Iyan, 2020, ano yan? Yan. 2021 daw yan, yung picture na yan. So ito na, dito na tayo sa focus natin, yung mga chismosa dyan. Gustong hindi naman lahat pero maraming mga chismosa. Excited malaman ng buhay ni Master G. Ito, share ko naman sa inyo guys. Hindi naman ako madamat kasi hindi naman kayo iba sa akin. So ito yung mga last chat ni Kabet. Bago niya ako i-block kasi ito pala guys, binlock ako ni Kabet. Natakot siguro. Masasabi ko lang, hindi kami basta-basta, hindi kami bobo, hindi kami tanga na ganun-ganun na lang papalampasin yun, di ba? Tapos, bigla ka mambablock kasi natakot ka. Ito na guys yung pinaka huling conversation namin ni Kabet na hindi ko pa na ipakita sa inyo. Sinabi siya rito, napanood ka namin sa Itbulaga nung nag-guest ka. So, ibig sabihin kasama tatay ko, napanood ako nung way back, magtatatlong taon na yun, napakatagal na nun eh. Ibig sabihin matagal nga silang nakasubaybay sa buhay ko. Parang sinasabi ko kasi dito gusto kong makita kapatid ko. Although may mga nag-comment na wag ko raw sabihin bunga ng kasalanan. Ano gusto nyo? Wala raw kasalanan yon yung anak ng tatay ko sa labas. Whether kasalanan niya o hindi, totoo lang yung sinasabi ko. Baliktarin mo man ang mundo, naging bunga siya ng kasalanan, ginusto niya man o hindi, bunga pa rin siya ng kasalanan. Ganun lang yun. Wala naman akong against hindi ko naman sinabing galit din ako sa kanya. Syempre, kapatid ko pa rin yun. Kapatid ko siya. Bilang sa dugo na lang. Yun lang ang masasabi ko. Alam mo, until now, hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pagkatao. Birthday nga niya, hindi ko alam kung kailan. Ayos sabihin, yung ginamit niyang name sa Taiwan, yun ang birthday niya. Ang pakiusap ko lang, iligtas nyo siya. Kasi ako, tinanggap ko na siya, pero siya, tinatanong ko siya, bakit nakaya mo iwan sila? Ano bang nangyari? Hindi siya nasagot. Sobrang napakasakit sa akin. So, yun, nakakapagtaka po kasi na ask ko lang, nung may communication pa kayo, ano sabi niya sa inyo? Nung nasa Taiwan siya, kasi dun kami nagkakilala. Paano natin siya matutulungan para magbalik loob sa Diyos, 'di ba? Ngayon niyo pa naiisip yung mga ganyan, 'di ba? Pero ngayon po ba hindi na kayo nagsasama? Oo, pero doon na siya nakatira sa bahay na inupahan namin at ako ang nagbabayad ng lahat, sarili lang niya inintindi niya. Kasama ko ang anak namin. Muntik na akong mamatay, nakaratay ako 3 buwan mahigit, pamilya ko ang nag-alaga sa akin. Hindi niya ako inalagaan until now dito ako. I-consider mo o i-example mo na lang yung ginawa sa amin. 4 kaming original. Ang nanay ko, 5 kami. Ang nanay niya, kapatid niyang isang namatay. Sa tingin mo ba, ilan nga yung tao na mga binaliwala niya? Magtataka ka pa kung gawin sa inyo? Di ba? Ano siyang iba, kaso bisyo, shabu, meron, pumupunta siya dito minsan. Dapat pakulong yung hayop na yan eh. Nagsashabu daw eh. Dapat makulong para magbagong buhay. Baka sa kulungan magbagong buhay pa yan. Kasi habang nakalaya walang ya di ba? Nakukuha pang mag-addict ng walang ya Ano yun, sinasakyan mo yung para makalimot ka sa nakaraan? Ginagamit mo yung droga para di ba? Sige, pagod na ako, sa susunod na lang ulit chat ka, pagdasal natin na sana mapatawad ako ng buong pamilya at matulungan natin ang tatay mo. Ako, sasabihin ko sa'yo, Kabet, biktima ka man dito o hindi, wala akong masasabing pagpapatawad pa sa ngayon hanggat wala akong nakikitang proof talaga na wala kang alam. Pangalawa, kung naloko ka man ng junior na yan, sana inalam mo yung pamilya. Kahit yung mga kamag-anak, hindi ka ba nagtataka? Walang kamag-anak yan. Pinaka-last message bago niya ako i-block kasi hindi na siya nagre-reply. Kakapal ng mga pagmumukha nyo, ngayon nyo lang naisip yan, pare-pares kayong walang konsensya. So yun magiging aral ito guys sa inyo na kaduguman natin, tatay pa natin, pwede tayong gawa ng masama. Hindi na bago yan, hindi lang po sa amin nangyari yan. May mga mas matitindi pa nga mas malala pa sa amin. Pinagpapasalamat ko na lang, iniwas na kami ng Diyos sa Kanya. At iyon, ayon sa aming legal counsel, pagpatawarin lang namin talaga siya. Pero yung makakasama, matatanggap sa bahay, hindi na. Gaya ng pagtalikod niya sa amin, itinatalikod na rin namin lahat. Yung pagiging anak, pagiging kadugo.
at yung pagiging tatay mo sa amin, Junior. So yon, ang pagpapatawad may mga panahon naman hindi ko pa masasabi, pero ako naman sa puso ko naman pinagpasa Diyos na rin namin yan. Yung nag-uusap kami, kasi tinatanong ko pa siya nito, bala kong makipagkita sa kanya. Tama ako kasi may sakit din, pero ang gusto ko itama ang lahat sa buhay ko. Tapos sabi ko, bakit po di ninyo nasagot kung kailan po nalaman na may pamilya talaga ang tatay ko? Napakasalan niya na ako at nagkaanak na kami nung nalaman ko. Natakot talaga ako, hindi ko alam ang gagawin ko, daldalaga ako, puro takot ang nasa puso't isip ko. Bata pa ako noon. Tapos may mga dinidelete siyang message Yan ang anak namin at siya ang kapatid mo. Naawa ako sa anak ko, kaya nagtapat na ako sa kanya na niloko ako ng daddy niya. Ang tagal na proseso bago natanggap. Talaga ba? Taon kayo kinasal? Sabi niya 2003. Kawawang inang ko, nanay ng tatay ko, di man lang niya napuntahan, man lang patay na. 2003 kayo kinasal. Kailan mo pa nalaman nakasal na pala siya sa una? Kahit panganay na kapatid niya po, matagal nang namatay. Hindi niya sinasagot ang direkta, laging ganito yung sagot niya. Alam mo yung yung mahirap sa tatay mo, hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya. Totoo sa sinasabi niya. Puro kasi nungalingan, hindi kasi consistent. Yan, ganyan. Nakakapendeho Kinumpara niya pa yung pagsisikap niya sa nanay ko Ito kabit kung napapanood mo to, kabit ka pa rin hanggang ngayon. Kahit mamatay ka ngayon, ano mang mangyari sa'yo, sorry to say, kabit ka pa rin. Naging kabit ka na. Kinasal ka, kung kinasal man kayo. Pero peke yan, tandaan mo. Ito masasabi ko sa'yo. Yung kinukumpara mo dito na sabi mo, kasi nung minahal ko siya, totoo ako, kahit puro sakripisyo, ako ang nag-work, ang provider ng pamilya namin. Parang nanay mo, siya ang nagsisika para sa pamilya nyo. Talaga ba? Kinumpara mo pa Kapal naman ang mukha. Ang kapal naman ang mukha mo, ikukumpara mo yung sa nanay ko. Kabit ka nga Hindi mo pwedeng ikumpara yan. Kabit ka. Lumugar ka. Alam mo kung saan ka lang. Ganun lang yun. Kahit nagsikap ka, ikaw bumuhay sa tatay, ginusto mo yan Sino bang nagpakasarap, di ba? Nabuntis ka nga, di ba? Nagkaanak nga kayo Nagtrabaho siya dati, kaso nagbibisyo siya hanggang sa nalulong, naghiwalay kami. Ito na yung pinaka-exciting part. Pero naaksidente siya. Kaya yun, mahal ko, naawa ako. Dito pa lang na naaksidente siya, bakit hindi ka gumawa ng paraan na kontakin o alamin kung sino yung pamilya niyan, di ba? Hindi ka ba nagtataka, wala bang mga kapatid yan? Naawa ako, binalikan ko at inalagaan ko. Akala ko hindi na makakalakad. Deserve. Pero sa awa ng Diyos, may Diyos pa pala kayo Gumaling na. Nagkautang-utang ako sa pagpapagamot sa kanya. Deserve. Buti nga. Dati sinaktan din niya ako. Ganyan talaga yan. So dapat, kung talagang inalam mo talaga yan, kung talagang meron kang pagnanasa na alamin ang tunay na pagkatao ng inasawa mo o ng kinabit mo, edi sana nalaman namin ng mas maaga, hindi kung kailan ngayon mamamatay ka na kung may sakit ka man, sorry to say. Sana pahabain pa ng Diyos yung buhay mo. 'Di ba? At sana patawarin kayo sa ginawa nyo. So, iyon. Nagkautang-utang daw. Dati sinaktan niya din ako pero tanga ako. Kaya nagsama pa rin kami. Pero ngayon ay may sakit ako. Sa nanay ko ako nakatira. Doon siya sa inuupahan namin. Pero ako pa rin ang nagbabayad ng upa, kuryente, tubig. Hindi siya nagtrabaho. Paminsan-minsan meron. Pero ako lahat, pati ang pag-aaral ng anak namin. Batugan di ba? Sarili niya lang ang inaasikaso niya. Gusto iligtas niyo siya kasi bumabalik na naman siya sa bisyo. Wala na akong magawa. Alagain na ako. Sorry to say, pero hindi ko masasabi. Lahat, unang-una sa Diyos, sa lahat ng mga tumulong sa amin, sa mga kinasangkapan ng Diyos, taos sa puso po ako nagpapasalamat. Sa mga tumulong sa kapatid ko, tumulong sa akin, sa pamilya ko, sa mga nagpayo sa nanay ko, nagmahal sa nanay ko, sa mga kaibigan, naging kaibigan namin mula noon, sa mga naging mababait na kapitbahay namin, sa mga nag-alala, sa mga nakisimpatya sa amin nung maliliit pa kami. Tinatanaw ko po na habang buhay, utang na loob ko to, na kahit nalaman na namin ngayon na buhay pa pala yung tatay ko, yung dati kong tatay,
Hindi ako naiyak dahil sa tatay ko, ha guys. Naiyak ako kasi sa grateful na nararamdaman ko sa puso ko, yung pagpapasalamat na kahit hindi na ako umaasa na magkikita pa, magkukrus yung landas namin. Depende na po sa pagkakataon. Master Gala, anong gusto mong sabihin pag nakita mong tatay mo? Tapos pag nakita ko, no, oh, kamusta? Kapal, di ba? Kapal ng pagmumukha pag ganun. Pero hindi, wala akong maibigay na respeto na talaga sa kanya eh, sa totoo lang. Kasi hindi naman ako nakatikim ng respeto dyan eh. Base dun sa kwento ko sa inyo kanina. Kaya ako naiiyak kasi grateful ako na may mga inilagay ang Diyos na tumulong sa amin. Yun yung naramdaman ko na ginabayan kami ng Panginoon, bata pa lang kami. Huwag kayo magtaka, yung mga sumusunod na mga vlogs natin na may mga natutulungan tayo ibang tao, yun po ay dahil po sa naranasan ko din na unti-unti kong sinishare sa inyo yung buhay ko. Hindi sa napapanood nyo lang ako sa iba, yung napanood nyo lang ako, iba yung gumagala lang ako sa sementeryo, sa mga nakakatakot na lugar, haunted house, abandoned places, historical places, pero hindi yun yung karakter na nakilala nyo sa akin, sa napapanood nyo ngayon. Kaya grateful ako na na-share ko yung buhay ko sa inyo dahil hindi naman kayo iba. Dahil kayo from the start, day 1, ngayon 4 na taon na, kayo yung nagsilbing kahit malayo ako sa pamilya. Kayo nagsisilbing pamilya ko. Kayo nagsisilbing kapatid ko, nanay ko. Kayo yung nagsisilbing nagpapaalala din sa akin. Master Gala, wag mong hawakan yan. Magsuot ka ng gloves. Yung mga concern nyo sa akin. Yung mga nag-subscribe, mga bagong nag-subscribe. Super salamat. Nakaka-touch na. Kahit sa ibang tao, naranasan mo yung tunay, totoong pagmamahal. Yun lang naman eh. Doon lang tayo sa totoo. Kasi walang katumbas yung katotohanan ng pagmamahal ng isang tao. Kahit may mga naging kaibigan ka na, niloko ka, ginago ka, tinraidor ka, pinlastik ka. Mas may maraming papalit doon. Maraming kong tatay, hindi lang 1, 2, 10, 1,000. Pero, well, I don't want to share negativity. Gusto ko lang ding sabihin sa inyo na maraming salamat. So yun guys, I hope na nakabigay ng konting inspiration. Medyo humaba yung video natin. Itong buong video ito. At sana, bilang suporta, i-like nyo ito, pakishare, pag-subscribe ka, at abangan nyo yung ating mga personal vlogs na halos i-upload ko everyday dun sa isa nating channel. Yan. Diyan sa screen. Mga personal lives ko, mga ginagawa ko, mga covers ng songs, mga kung ano pa man personal na buhay. Kasi para mag-feeling vlogger naman talaga tayo. Kasi di ba pag vlogger ka, pagkagising mo, ano yung ginagawa ko sa everyday, ganyan. I-share ko pa, ibabahagi ko sa inyo. Bukod pa yung main channel na to, na kababalaghan naman at mga mas marami pang exciting na na-vlog ko na at ine-edit pa natin. Thank you so much, Kamaster. Thank you so much, mga bagong subscribers, anniversary followers natin sa Facebook. Nagkalahating million tayo sa Facebook. Yan. Magkakalahating million na rin tayo sa TikTok. At syempre ito, magwa 1.3 na tayo. Tama ba? 1.3 million. OMG, 1.1. 1,147,330 as of today. So, this is Pastor Gala. God bless and more power to us. Ang sweet. Grabe. Ikaw ba? May umakbay na sa'yo? Ay, hindi pala. May nang gano'n na sa'yo? Comment below. Carry on, 'cause what else can we do but get through? And we'll sing hallelujah, but what is that to you right now?